Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Noong Enero 1, 2026, ng alas 7 ng umaga Eastern Time, ipinalabas sa YouTube ang variety showcase sa bagong taon ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ang Mga Tinig ng Papuri sa wikang Tsino, Ingles, Pranses, Italiano, Espanyol, Portuges, Filipino at Hindi. Ipinalabas sa buong mundo sa 8 wika ng sabay-sabay. Nilampasan nito ang mga hangganan ng heograpiya at wika upang dalhin ang mga tinig ng papuri mula sa hinirang na mga tao ng Diyos ng lahat ng bansa na nadala pa itaas sa harap ng kanyang luklukan sa bawat sulok ng mundo na bumibihag sa isang pandaigdigang madla. Lumahok sa variety showcase na ito ang mga manananghal mula sa 55 bansa, kung saan halos 700 Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nakibahagi. Tampok sa variety showcase ang 28 pagtatanghal sa kabuuan sa iba't ibang anyo, kabilang ang malakihang mga pagtatanghal ng koro, malakihang mga sayaw, mga dueto, mga solo, mga patotoong batay sa karanasan, at mga pagbigkas ng mga salita ng Diyos. Isang pangunahing tampok ang pagbigkas ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa buong mundo, ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at pag-awit ng mga himno na kapwa nasa wikang Tsino. Habang isa-isang ipinapakita ang mga pagtatanghal, lubos na nabihag ang mga Kristiyano sa bawat kamanghamanghang sandali. Naantig ang ilan sa masasayang awitin, umaawit ng mahina, at umiindayog ang kanilang mga katawan sa ritmo. Nabihag naman ang ilan sa magagandang galaw sa sayaw habang nadarama ang awtoridad ng mga salita ng Diyos sa mga liriko. Naranasan ng ilan ang tunay at totoong pagmamahal at pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga himno. Naantig ang ilang tao sa mga patotoo ng pagdana sa mga salita ng Diyos na lubos na nagbigay inspirasyon sa kanila at nagpalakas ng loob nila. Saan mang bansa nagmula ang mga kalahok o anuman ang format ng kanilang pagtatanghal, ang bawat pagtatanghal ay nagmula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ipinarating ng bawat pagtatanghal ang awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. At ang bawat pagbabahagi ay nagmula sa panustos ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang bawat pagtatanghal ay nagpatotoo sa epektong nakamit ng kanyang mga salita. Ang buong showcase ay naganap sa isang atmosfera ng pagpapakalat, pagpapatotoo at pagbabahagi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Matapos ipalabas ang variety showcase, umani ito ng malawakang pansin at masiglang tugon mula sa mga Kristiyano ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa buong mundo. Ang mga manonood sa lahat ng dako ay gusto pang manood at ang kanilang pananabik sa showcase ay nagpatuloy ng walang humpay. Sa online, patuloy na tumaas ang bilang ng mga view at komento. Nag-organisa rin ang aming programa ng pagboto sa mga nangungunang pagtatanghal. Aktibong lumahok ang maraming Kristiyano sa proseso ng pagpili at ibinoto ang kanilang mga paboritong pagtatanghal. Sa loob lang ng 2 araw, pagsapit ng hating gabi noong 2 ng Enero Eastern Time, mahigit 25,000 tao ang lumahok sa pagboto. Matapos ang serye ng maingat at detalyadong pagtatala at pagsusuri, napili namin sa huli ang 10 pinakasikat na pagtatanghal at iniranggo ang mga ito ayon sa bilang ng botong natanggap ng bawat isa. Isa-isang iaanunsyo ang top 10 sa follow-up na ulat na ito sa showcase sa bagong taon na Mga Tinig ng Papuri. Bago namin opisyal na ibunyag ang 10 pinakasikat na pagtatanghal, sa episode na ito, babalikan muna natin ang on-site footage ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang bahagi ng Europa, Oceania at Africa na nanonood ng showcase
para madama ang masiglang atmosfera sa mismong lugar. At sa pamamagitan ng mga panayam ng aming mga tagapag-ulat sa mga manonood sa maraming lokasyon, maririnig natin ang kanilang tunay na damdamin at mga pagkaunawa pagkatapos panoorin ang mga pagtatanghal. Narito ang detalyadong ulat. Noong Enero 1, 2026, ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa mga bansa sa Europa tulad ng UK, Pransya, Italia, Espanya at Portugal ay nagtipon ng maaga sa mga lugar ng pagtitipon sa iba't ibang lungsod, handang salubungin ang simula ng variety showcase sa bagong taon. Explain ka muna ako. Magiging isang taong may katotohanang realidad at maliligtas ng Diyos. Iyon ang pinakamakabuluhan. Amen. Habang pinaninilayan ko ang mga salita ng Diyos, Matagal nang tapos ang showcase. Antig na antig pa rin ang puso ng mga Kristiyano. Puno ng kagalakan at taos-pusong damdamin, sabik nilang ibinahagi ang kanilang mga damdamin at iniisip pagkatapos panoorin ang variety showcase. Favoloso, grandioso, grazie. Talagang napakaganda. Sobrang kahanga-hanga dahil ang bawat pagtatanghal ay nagpatotoo sa mga salita ng Diyos. Talagang nakita ko kung gaano nakapagpapalaya ang mga salita ng Diyos para sa espiritu ng tao. Talagang naantig ako niyon. The entire gala was a testimony. Ang buong variety showcase ay isang patotoo sa gawain ng Diyos. Nakita ko ang mga kapatid na nagtutulungan, ibinibigay ang lahat at ibinubuhos ang buong puso at isipan nila sa mga tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila para magpatotoo sa kanyang gawain. Talagang ipinapakita ng mga pagtatanghal na ito na nasa kapanahunan ng kaharian na tayo ngayon. Talagang nakakataba ng puso na makita ang mga kapatid sa buong mundo na pumupuri sa makapangyarihang Diyos. O espetáculo para mim foi maravilhoso. Napakaringal at napakahusay ng showcase. Nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa akin. Namangha talaga ako. It was not only a fantastic Sa tingin ko, show, but also as a higit pa ito sa isang mahusay na variety showcase lamang. Isa itong patotoo sa Diyos. Ipinaalala nito sa akin na sinabi noon ng Diyos na pag-iisahin niya ang lahat ng relihiyon at ngayon ay naisakatuparan na niya ito. Parang kailan lang, noong narinig ko na ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay lumaganap na sa 70 bansa. At ngayon, sa isang iglap, umabot na ito sa 120 bansa. Habang pinapanood na nangyayari ang lahat ng ito sa harap mismo ng mga mata ko, hindi ko mapigilang maluha. Nakakaantig talaga.
Dio non ha usato delle persone. Ang nakaantig sa akin ay karamihan sa mga kapatid ay hindi likas na magagaling na mang-aawit o mananayaw. Ang lahat ng nakamit nila ay resulta ng pag-asa nila sa Diyos at ng kanyang mga pagpapala. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos sa pagbibigay sa atin ng napakagandang pagkakataong ito na purihin siya sa napakaraming iba't ibang paraan. Meraviglioso. Sobrang ganda. Isa itong patotoo sa bagong gawain ng Diyos. Nagpapatotoo na dumating na sa lupa ang kaharian ni Kristo. Pinagkaisa ng Diyos ang lahat ng nagmamahal sa katotohanan. Ang bawat patotoong batay sa karanasan, bawat sayaw, bawat himno, lahat ng ito ay may iisang pinagmulan, ang katotohanan. Gusto ng Diyos na walang pagod nating hangarin ang katotohanan. At naramdaman ko iyon ng napakatindi sa variety showcase na ito. Ang katotohanan ang susi sa pagbabago ng ating mga disposisyon at pagtatamo ng kaligtasan. Salamat sa Diyos. Tumatawid sa mga time zone at karagatan, dumako naman tayo sa kabilang panig ng mundo, Oceania. Noong Enero 1, 2026, ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa mga lugar tulad ng Melbourne at Sydney, Australia, at Auckland, New Zealand, ay nagtipon ng maaga para sa variety showcase, naghihintay sa pagsisimula ng broadcast sa bagong taon. At hindi makita ang araw. Kapag nahawi ang makapal na hamog, masusumpungan mo ang iyong sarili sa kalagitnaan ng paghatol ng dakilang araw. Sa panahong iyon, Pagkatapos mapanood ang mga pagtatanghal, ninanamnam pa rin ng maraming Kristiyano ang taus-pusong damdamin at kagalakang dulot ng mga pagtatanghal. I would like to say that Isa talaga itong pambihirang pagkakataon. Ang natamo ko ay mas mayabong at mas mahalaga kaysa sa anumang makukuha ko sa mundo. Malinaw nating alam na ang lahat ng bagay sa mundo ay lilipas. Tanging ang Diyos at ang mga salita ng Diyos ang mananatili magpakailanman. In the secular world, Sa mga pagtatanghal ng mundong walang pananampalataya, nagbuhos ng maraming dugo ng puso at pawis ang mga manananghal para magtanghal ng isang mahusay na palabas. Pero ano ang layo nila? Gusto nilang habulin ang kasikatan at pakinabang at desperado silang mamukod-tangi sa iba. Pero ang nakita natin sa variety showcase na mga tinig ng papuri ay ibang-iba. Iba ang puso ng mga manananghal. Mayroon silang sinserong puso na pumupuri sa Diyos. Talagang pinagpala tayong makalahok sa variety showcase na ito at sobra din tayong nasasabik dito. Pero hindi natin ito ginagawa para makuha ang papuri ng mundo, kundi para magpatotoo sa Diyos. Kaya naman, ang huling mga resultang nakakamit natin ay ibang-iba rin. So secular performances, Ang mga pagtatanghal sa mundong walang pananampalataya ay karaniwang nakasentro sa mga pagnanasa ng laman at ugnayan na batay sa damdamin. Ang lahat ng iyon ay tungkol sa mga makamundong paghahangad, mga bagay na tulad ng pera at kapangyarihan. Alam natin na sa mga huling araw, ang lahat ng iyon ay magiging abo. Pero ang variety showcase na ito ay nagdadala ng kagalakan sa lahat habang dinadala rin ang katotohanan sa mga tao
sa mga huling araw. Nagpapatotoo ito sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Nagpapatotoo na muling nagkatawang tao ang Panginoon para ipahayag ang katotohanan at ginagawa na ngayon ang gawain ng paghatol. Ito ang ebanghelyo ng kaharian. Ito ang sigaw na iyon. Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Umalingaw-ngaw ang mga awit ng papuri sa buong Oceania at nagpatuloy hanggang sa Aprika. Ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa mga bansa tulad ng Timog Aprika, Kenya, Cote d'Ivoire, Benin, Cameroon, Angola, at Mozambique ay nanonood din ng variety showcase sa bagong taon ng sabay-sabay. Matapos magwakas ang programa, masayang-masaya at tuwang-tuwa pa rin ang mga Kristiyano. Sabik na ibahagi ang kanilang mga damdamin at mga natamo. That is really God's project. Talagang kamangha-mangha ang mga pagtatanghal ng mga kapatid. Kung wala ang gabay ng Diyos, imposibleng makamit ng mga tao ang ganitong mga resulta. Ang variety showcase ngayong taon ay talagang napakaganda at kamangha-mangha. Nakita natin ang mga kapatid mula sa iba't ibang kontinente at bansa na gumagampan ng kanilang mga tungkulin at ibinibigay ang lahat sa kanilang mga pagtatanghal. It made me realize that Kahit na galing tayo sa iba't ibang bansa, nagkakaisa tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos at sa kanyang gawain. Naghahangad ng iisang layon. Talagang bumaba na sa gitna ng mga tao ang kaharian ng Diyos. Ang makitang nagkakatipon ang napakaraming kapatid na may iba't ibang kulay ng balat, mga tao mula sa iba't ibang lahi at bansa, pawang nagsasama-sama para purihin ang lumikha. Lubos ako nitong napasaya. Sa pamamagitan ng lahat ng pagtatanghal na ito, tunay kong nasaksihan na hindi mapipigilan ang gawain ng Diyos. Nagbigay rin ang mga ito ng katiyakan sa puso ko na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus. Hindi nauunawaan ng mga tao sa mundo ang katotohanan. Hindi nila alam kung paano harapin ang iba't ibang issue, lalo na kung paano tingnan ang karamdaman, pag-aasawa, at kamatayan. Namumuhay pa rin sila sa pasakit, walang kahulugan ang buhay nila. Pero sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, nagsisimula ng maunawaan ng mga kapatid ang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos.
Isinasagawa nila ang katotohanan at alam nila kung paano lutasin ang mga problemang ito. Malaya ang kanilang buhay at nakalaya ang kanilang mga espiritu. Tinatamasa nila ang mga salita ng Diyos at hinahangad na pumasok sa lahat ng katotohanan. Ito ang mga katotohanang hindi kailanman kayang sabihin ng sino mang tao. Tanging ang Diyos ang makapagpapahayag ng katotohanan para iligtas tayo at pumarito siya sa mga huling araw para ipagkaloob sa atin ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Susunod, opisyal na naming ibubunyag ang 10 pinakasikat na pagtatanghal mula sa showcase na ito. Nasa ika-10 pwesto, ang isang solong pagtatanghal mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Netherlands. Alam mo ba ang iyong misyon? What plans do you have for the progress of the next phase of the work? How many people are waiting for you to shepherd them? Is your task a heavy one? They are poor pity of the blind, and the lost wailing in the darkness. Where is the way? How they yearn for the light, like a shooting star, to suddenly descend and dispel the forces of darkness that have oppressed man for so many years. They anxiously hope and pine day and night for it. Who can know this completely? Even on a day when the light flashes past, these deeply suffering people remain imprisoned in a dark dungeon without hope of release. When will they weep no longer? Terrible is the misfortune of these fragile spirits who have never been granted rest. And long have they been kept bound in this state by merciless bonds and frozen history. Have you forgotten that you are one of the victims? Are you now willing to strive to save all these survivors out of your love for God? Are you now willing to devote all of your energy to repaying God, the one who loves mankind like his own flesh and blood? How exactly would you come? Which part of this? Aling bahagi ng pagtatanghal na ito ang pinaka-nakaantig sa iyo? Oh yes, that hymn. It's actually Ipinaalala sa akin ng himnong ito ang mga araw noong namumuhay tayo ng walang liwanag, tumatangi sa kadiliman. Pero pinagpala at itinaas tayo ng Diyos, dinadala tayo sa liwanag. Ang masalubong ang makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at mamuhay sa liwanag, sobra tayong pinagpala. Kaya, nang marinig ko ang himnong ito, alam mo ba ang iyong misyon? Napaisip ako, hindi ko dapat kalimutan na naging katulad din nila ako noon. Ngayon, ay may responsibilidad akong ipangaral sa kanila ang pagliligtas ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit naaantig ako sa awiting ito. So itong hymno talaga na ito, nung narinig ko and then nakita ko yung brother and sister natin na nag-cooperate para kantahin ang hymno na ito, is nakuha yung attention ko kasi yung melody din is maganda. And then when I read the lyrics, so mas naantig ako kasi it's about nga sa mission natin. So doon is, kumbaga parang mas naantig ako kasi nga yung God's words or yung lyrics about is marami pang mga tao yung hindi pa nakakita or hindi pa naka-accept ng gawain ni God. And so kumbaga nag-remind siya sa akin na which is mas kailangan ko pang mag-perform ng duty. Magkaroon din ng sa heart ko na kailangan ko pang makipag-cooperate kay God to spread the gospel. And kumbaga maraming tao pa ang makikita or ma-accept yung work ni God in the last days and then makawala doon sa kadiliman, which is sabi nga doon ni God.
Pregunta, ¿eres consciente? Sa himnong ito, nagtatanong ang Diyos, alam mo ba ang pasaning nasa iyong mga balikat, ang iyong atas, at ang iyong responsibilidad? Nakaantig sa puso ko ang tanong na ito at nakatulong sa akin na maunawaan ang layunin ng Diyos. Dahil nalaman ko na nagsasagawa ang Diyos ng isang bagong yugto ng gawain, isang gawain na aakay sa atin palabas ng kadiliman at pagtangis. Bilang isang nilikha, may responsibilidad akong sabihin sa mga tumatangis sa kadiliman na may isa pang daan na lampas sa pagdurusa nila. Kaya, para sa akin, ginising ng husto ng himnong ito ang aking konsensya. Amen. Which talk about how there are still many Binanggit sa people mga who liriko are na still maraming living in tao ang darkness namumuhay pa rin sa amidst kadiliman. corruption. They Pakiramdam are nila wondering, where ay is the naliligaw way? sila. Where is the light? Hindi alam And kung also, nasaan ang also daan one of the o ang ways liwanag. that God's work of salvation Dati reached ay them katulad din and nila they ako, no longer live in isang darkness. biktima. Hanggang sa dumating sa akin ang gawain ng pagliligtas ng Diyos at inakay ako palabas ng kadiliman. Ipinadama sa akin ng himnong ito ang apurahang layunin ng Diyos na ipangaral natin ang Ebanghelyo sa mas maraming tao upang mas marami pang tao ang makabalik sa harap ng Diyos at tumanggap sa kanyang pagliligtas. Habang pinakikinggan ko ang solo mula sa iglesia sa Netherlands, alam mo ba ang iyong misyon? Naisip ko ang maraming taong namumuhay pa rin sa pasakit ngayon. Nagpahayag na ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan, pero napakaraming tao ang hindi pa rin nakakaalam sa katunayang ito at patuloy na namumuhay sa pasakit. May responsibilidad at obligasyon tayong sabihin sa kanila ang tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Pero noon, hindi ko talaga isinasaalang-alang ang layunin ng Diyos. Hindi ko ibinuhos ang aking buong puso, isipan o lakas sa atas ng Diyos. Masyado akong tamad, nagpasasa sa ginhawa at hindi nagdala ng pasaning. Pagkatapos mapakinggan ang solong ito ngayon, naramdaman ko ang pighati at pagkabalisa ng Diyos habang pinagmamasdan niya ang sangkatauhan. Mula ngayon, isa sa alang-alang ko na ang layunin ng Diyos at gagamit ako ng isang mapagmahal sa Diyos na puso para makipagtulungan ng buong lakas upang mas maraming tao ang makatagpo ng liwanag at kaligayahan sa mga salita ng makapangyarihang Diyos at maisabuhay ang isang makabuluhang buhay. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Sa variety showcase na ito, ang ikasyam sa pinakasikat na pagtatanghal ay ang isang sayaw na ginawa ng koreografiya ng mga kapatid mula sa China. Ang buhay ng lahat ng nilalang ay nagmumula sa Diyos. Struggle.
O que lhe chamou a atenção neste programa? Ano sa pagtatanghal na ito ang nakaakit sa iyo? Eu olhei para ela e fiquei, uau. Nang makita ko ang sayaw na ito, naramdaman ko lang na, wow, dahil parang may ibon talagang lumilipad doon. Gustong-gusto ko ang sayaw na ito. Talagang kamangha-mangha. Hindi ko maipahayag sa mga salita ang naramdaman ko dahil talagang lubos akong naantig dito. Sa sandaling iyon, naisip ko, napakadakila ng Diyos na kahit ang isang sayaw ay kayang maghatid ng kanyang mga layunin. Talaga, napakagandang pakiramdam niyon. The dance movements were very... Ang mga galaw sa sayaw na ito ay napakabanayad at maayos ang daloy. Sabay-sabay ang mga galaw ng mga sister at maayos ang koordinasyon at pagkakasundo nila sa kabuuan. Para bang ipinakita nito sa atin ang isang munting larawan ng kaharian ng makapangyarihang Diyos, kung saan ang lahat ng kapatid ay naghahangad ng iisang layon, kumakain at umiinom ng parehong mga salita ng Diyos, at lahat ay tumatanggap sa gabay, pagdadalisay, at pagperpekto ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Yeah, so the rhythm in the Ang dance. pangkalahatang pakiramdam ko habang pinapanood ang pagtatanghal na ito ay talagang napakaganda nito. Sadyang nakamamangha. Lubos akong nabighani. Habang nanonood ako, naramdaman ko na ang ritmo ng sayaw ay banayad pero napakalakas ng dating. Pakiramdam ko ay konektado ang lahat. Kahit na may sariling galaw ang bawat performer, sabay-sabay rin silang gumagalaw bilang iisang entidad. Ipinakita sa akin ang sayaw na ito at ng pangalan ng himnong ito na magkakaugnay ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang lahat ng tila maliliit at magkakahiwalay na individual ay nagtutulungan ng may pagkakaisa sa mga kamay ng Diyos. Pinagbubuklod ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang kanyang dakilang kapangyarihan at autoridad. Makikita mo na makabuluhan ang bawat galaw. Nagkakaisa ang buong pagtatanghal at naghahatid ito ng pakiramdam ng kalayaan at paglaya. Talagang napakalakas ng dating nito. Naunawaan ko na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at may mga hangganan ang lahat ng bagay. Gaano man tayo magsikap, hindi natin kailanman matatawid ang mga hangganang itinakda ng Diyos. Pauna ng inorden at isinaayos na ng Diyos kung gaano karaming pera ang kikitain ko sa buhay ko at kung ano ang magiging landas ng buhay ko. Kung ipipilit kong labanan ito, lalo lang akong masasaktan. Ngayon, sobra akong masaya at kontento. Ngayon, sa bawat araw, nagagawa ko ng purihin ang Diyos, kainin at inumin ang kanyang mga salita, tamuhin ang katotohanan, at kamtin ang higit na pagkaunawa. Napakaganda sa pakiramdam. Tuwang-tuwa ako sa sayaw na ito. Sa isang punto, lubos akong naantig. Hindi lang dahil sa sabay-sabay na mga galaw, kundi higit sa lahat, dahil sa mga salita mismo ng Diyos. Mula sa mga ito, tunay kong nakita na ang lahat ng mayroon ang isang tao ay galing sa Diyos. Minsan, iniisip natin na kaya nating mabuhay ng mag-isa sa sarili nating pagsisikap. Pero, pagkatapos marinig ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na hindi mabubuhay ang sangkatauhan nang wala ang panustos at gabay ng Diyos. Kung babawiin ng Diyos ang lahat ng ibinibigay niya sa sangkatauhan, masasadlak tayo sa kadiliman at hindi makakapanatiling buhay. Susunod,
magpapatuloy tayo sa pagbubunyag ng ikawalong pinakasikat na pagtatanghal sa showcase na ito. Isang pagtatanghal ng koro mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Milan at Brescia, Italia. Hinahanap ng Diyos ang iyong puso at iyong espiritu. Aspetta che torni indietro, attendendo il giorno in cui d'un tratto recupererai la memoria mia. Quando ti renderai conto che sei venuto da Dio e che in un momento imprecisato hai smarrito la strada, che in un momento imprecisato hai perso conoscenza lungo il cammino. Perché ti piace questo programma? Bakit mo nagustuhan ang pagtatanghal na ito? Beh, diciamo che Inilalahad ng himnong ito ang realidad ng mundo ngayon. Talagang katulad ito ng sinasabi ng kanta. Sa mundo, hila-hila lang natin ang isang makalamang katawan, namumuhay ng walang kabuluhang buhay. Hungkag ang ating puso, parang mga bangkay na naglalakad. Ganoon ako bago ako nagsimula sa landas ng pananalig at sumali sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sinubukan ko na ang lahat sa buhay ko, pero wala pang nakapagbigay sa akin ng katotohanan o nakatulong sa akin na maunawaan ang kahulugan ng buhay, tulad ng pagiging nasa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang buhay ko ngayon ay ibang-iba na kaysa dati. Tunay kong nararamdaman na hinahanap ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Basta't sadya nating binubuksan ang ating puso sa Diyos, matatanggap natin ang Kanyang pagliligtas. Labis akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin mula sa ganoong uri ng buhay. Essas palavras Naantig ng lubos ng mga salita ng Diyos sa himnong ito ang puso ko. Nakita ko ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil ang sangkatauhan ay ginawa ng tiwali ni Satanas at nawalan na ng konsensya at katwiran, naghihintay ang Diyos ng may matinding pasensya na bumalik sa Kanya ang mga tao. Sa pamamagitan ng himnong ito ng mga salita ng Diyos, nakita ko na nagbuhos ang Diyos ng maraming dugo ng puso para sa sangkatauhan, kaya lubos akong naantig. Bukod pa rito, nakita ko rin ang kahalagahan at pagkaapurahan ng paggampan sa ating mga tungkulin. Ito ay dahil ang mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, iyong mga hindi pa nakatatanggap sa bagong gawain ng Diyos, ay nangangailangan ng magpapangaral ng Ebanghelyo sa kanila. Nakikita ko na balisang naghihintay ang puso ng Diyos. Dapat nating isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at ipangaral ang Kanyang pagliligtas sa mas maraming tao. Lubos akong nabihag ng himnong ito, kapwa sa kasuotan ng mga kapatid at sa pangkalahatang presentasyon. Mula nang tanggapin ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos, palagi kong kasama ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Naging bahagi na ito ng buhay ko. Kaya sa tuwing naririnig o nababasa ko ang siping ito, napupuno ng kagalakan at kaligayahan ang puso ko. Nakatutulong din ito sa akin na magpatuloy na lumakad ng matatag sa tamang landas ng paghahangad sa katotohanan. Antig na antig ang puso ko sa mga salitang ito. Ang saya-saya ko.
Salamat sa makapangyarihang Diyos. That Almighty God lets us know. Sabi ng makapangyarihang Diyos, natanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos at na sa hindi malamang panahon ay nawalan ka ng direksyon. Sa hindi malamang panahon ay nawalan ka ng malay sa daan at sa hindi malamang panahon ay nagkaroon ka ng isang ama. Iyan ang lirikong talagang nakaantig sa akin. Ipinakita nito sa akin na matapos gawing tiwali ni Satanas, hindi na tayo bumabaling sa Diyos o sumusunod sa Kanya. Namumuhay tayo sa isang kapaligirang walang katotohanan. Namumuhay tayong lahat ayon sa mga filosofiya at batas na galing kay Satanas. Kumikilos batay sa mga kuro-kuro at pagkamainiti ng ulo. Kahit sa usapin ng ating pananalig sa Diyos, pinipili pa rin nating sundin ang sarili nating mga kuro-kuro at ideya. Kaya, ang gawain ng Diyos para iligtas tayo ngayon ay hindi para baguhin ang ating pag-uugali, kundi para baguhin ang ating mga tiwaling disposisyon at ang ating mga maling ideya at pananaw. Dapat akong mas magsikap na hanapin ang katotohanan, magbasa ng mas marami pang salita ng Diyos, at pagnilayan ang sarili ng higit pa. It's hard to just pick just one because Napakaganda ng melodiya ng himnong ito. Gustong-gusto ko rin ang emosyong ipinarating ng mga kapatid habang kumakanta sila, pati na rin ang kahulugang ipinahayag ng buong himno. Nagustuhan ko talaga ito. Para sa akin, ang himnong ito ay isang paalala sa bawat isa sa atin. Gaano man tayo kalayo sa Diyos sa tingin natin, gaano man karaming pasakit at bighati ang naranasan natin, laging nasa tabi natin ang Diyos, naghihintay na bumalik tayo sa Kanya. Iyon ang nakaantig sa akin. Ipagpatuloy natin sa pagbubunyag ng nasa ikapitong pwesto, isang patotoong batay sa karanasan mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Pangasinan, Pilipinas. Hindi ko pinagsisisihan ang pasyakong ito. Kapag tumama ang mga sakuna, walang antas ng edukasyon o katayuan sa lipunan ang makapagliligtas sa atin. Tanging ang Diyos lang ang makapagliligtas sa atin mula sa pagdurusa ng mga sakuna. Bagamat hindi ko nakamit ng kasikatan, pakinabang o katayuan sa mundong pinaghaharian ni Satanas, nagkamit naman ako ng pagkakataon para ipagkaloob sa akin ng Diyos ang katotohanan. Kung makakamit ko ang katotohanan, iyon na isang mahalagang kayamanan na tunay na sa akin. Isang kayamanan na hindi kailanman maglalaho. Sama-sama nating basahin ang mga salita ng Diyos. Bilang isang normal na tao, at bilang isang taong naghahangad na mahalin ng Diyos, ang pagpasok sa kaharian at pagiging isa sa mga tao ng Diyos, ang iyong tunay na hinaharap, at isang buhay na siyang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Walang sino man ang higit na pinagpala kaysa sa iyo. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette performance? Ano sa pagtatanghal na ito ang nakaakit sa iyo? Talagang pumukaw sa atensyon ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na binasa sa patotoong ito na batay sa karanasan. Iyang pinagpapakasasahan mo ngayon ay ang mismong bagay na sumisira sa iyong kinabukasan. Samantalang, ang pasakit na iyong tinitiis ngayon ay ang mismong bagay na nagpoprotekta sa iyo. Nang tingnan ko ang sarili ko, napagtanto kong nahaharap din pala ako sa parehong issue. Hinimok ako ng lahat ng katrabaho ko na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil sa tingin nila ay may maganda akong kinabukasan. Sa totoo lang, halos nakumbinsi na ako. Pero
nabasa ko ang ilang salita ng Diyos tungkol sa paksang ito at naunawaan ko na ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang para kontrolin ang mga tao. Kapag nagsimula ng tumahak ang isang tao sa landas ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang, nabibihag sila ni Satanas at nahihirapan silang makalaya. Nagbigay sa akin ng landas ng pagsasagawa ang patutuong ito na batay sa karanasan. Hindi lang natin dapat hangaring gampanan ng maayos ang ating mga tungkulin, kundi ang mata mo rin ang katotohanan. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagtatamo ng katotohanan natin, maisa sa buhay ang isang makabuluhan at may halagang buhay. Amen. Salamat sa Diyos. Pagkatapos mapanood ang karanasan ng sister, nakita ko na kung hindi niya tinalikuran ang pag-aaral, kung hindi niya isinuko ang pangarap niyang maging pulis o makapasok sa kolehiyo, hindi niya sana matatamo ang katotohanan o makikilala ang sarili niyang tiwaling disposisyon. Binasa niya ang mga salita ng Diyos tungkol sa kung paano ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang para gawing tiwali ang mga tao. Napagtanto ko na noong una kong itinigil ang pag-aaral ko sa universidad, hindi ko ito naunawaan o nakita mula sa perspektibang ito. Noon ko naunawaan na hindi ko pala hinahangad ang bagay na iyon para manatiling buhay. Ang talagang gusto ko ay isang prominenteng reputasyon at kapangyarihan. Gusto kong magkaroon ng katanyagan sa mga tao, magkaroon ng maraming pera, at mamukod-tangi sa iba. Tunay na may natamo ako at naunawaan ko ang mga katotohanan ito mula sa patutuo ng Pilipinang sister na ito. Mula sa karanasan niya, napagtanto ko na ngayon, maraming tao ang tumatangging tumatalikod sa maraming bagay, alang-alang sa reputasyon at katayuan. Malalim na nakaugat ang reputasyon at katayuan sa puso ng mga tao. Kaya mas hinahangad ng mga tao ang mga ito kaysa sa katotohanan. Ako rin ay minsang naghangad ng reputasyon at katayuan. Dati ay inakala ko na sa mundong ito, reputasyon at katayuan ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Pero sa pamamagitan ng patutuo ng sister na ito, napagtanto ko na ang katotohanan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Hindi kailanman makapagbibigay ng tunay na kaligayahan ang reputasyon at katayuan, ni hindi maililigtas ng mga ito ang buhay ng isang tao. Tanging ang katotohanan ang makatutugon sa mga pangangailangan ng ating kaluluwa. Dahil tanging ang katotohanan ang makapagliligtas sa buhay ng isang tao. Naantig ako ng lubos sa karanasang ito dahil may pinagdaanan akong katulad nito sa sarili kong buhay. Mula noong bata pa ako, lagi na akong naghahangad ng kaalaman. Laging gustong mamukod-tangi sa iba. Isa rin sa mga pangarap ko ang makapasok sa universidad. Pero pagkatapos kong tanggapin ang gawain ng Diyos, naniwala ako na ang paggampan sa aking tungkulin ang pinakamahalagang bagay, kaya tumigil ako sa pag-aaral. Nakita ko na marami sa mga dati kong kaklase ang matagumpay na ngayon sa kanilang mga karera. Minsan ay medyo nalulungkot ako. Iniisip na naging katulad na sana nila ako o mas higit pa. Pero sa pamamagitan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nakita kong kontrolado ako ng reputasyon, katayuan, at pera. Naunawaan ko na walang kabuluhan ang paghahangad sa mga bagay na ito. Sa pamamagitan lamang ng maayos na paggampan sa ating mga tungkulin at paghahangad sa katotohanan natin, matitiyak ang ating kaligtasan.
Ang ika-6 sa pinakasikat na pagtatanghal ay ang isang pagtatanghal ng isang grupo mula sa buong mundo na nag-aral ng wikang Tsino sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita ng Diyos at pag-awit ng isang himno sa wikang Tsino, isang sipi mula sa tanging si Kristo ng mga huling araw ang makapagbibigay sa tao ng daan ng buhay na walang hanggan, at ang piyesang pangkoro na walang pusong mas mabuti kaysa sa puso ng Diyos. 神做工的步伐浩浩荡荡，如汹涌的浪涛，如翻腾的响雷，而你却坐以待毙，守株待兔，这样怎么能算是跟随羔羊脚踪的人呢？怎么能说明你守住的神是诚心不救的神呢？一生朝夕相处，认识神可爱太多，神话皆是审判，看见败坏真相，接受神的检查，显明被你不少，敞开清醒交通，真理明白透了。恐惧战惊，生怕触犯神心情，精神刺激别再背离伤身心。我虽选择爱神，还有几场杂，仍要竭力进取，达标彼得精神。不管神怎样看待我的爱，唯心愿能满足神，能满足神最好。今虽受苦许多，享受神来荣幸，苦难学会顺服，身心最好不过。苦难学会顺服，身心最好不过。What impressed you the most about this Ano ang pinaka nakapagpahanga sa iyo sa pagtatanghal na ito? I especially like the program. Partikular kong nagustuhan ang makita ang mga kapatid na nagbabasa ng mga salita ng Diyos sa wikang Tsino at umaawit ng himno sa wikang Tsino para purihin ang Diyos. Talagang naantig ako nito. Nag-aaral din ako ng wikang Tsino nitong nakaraang taon at nahihirapan talaga ako. Lalo na sa mga karakter, madalas kong makalimutan ang mga stroke. Pero nang makita ko ang pag-uusad ng mga kapatid sa pag-aaral ng wikang Tsino, na kaya pa nilang basahin ang mga salita ng Diyos sa wikang Tsino, labis na lumakas ang loob ko at naisip kong dapat akong magpatuloy sa pagsisikap. Ito ay dahil ang pag-aaral ng wikang Tsino ay hindi lamang nagbibigay daan sa mga kapatid mula sa lahat ng bansa na mas mahusay na makipagtulungan sa ating mga tungkulin, kundi nagbibigay kakayahan din sa atin na basahin ang orihinal na bersyong Tsino ng mga salita ng Diyos sa halip na isang salin. Plano kong mas magsikap sa pag-aaral ng wikang Tsino mula ngayon. Umaasa ako na balang araw, mababasa ko rin ang mga salita ng Diyos sa wikang Tsino at makaaawit ng mga himnong Tsino para purihin ang Diyos. Malalim kong nadama ang pagmamahal ng Diyos. Nakita ko na ang himnong ito at ang pagbigkas na ito ng mga salita ng Diyos ay tumalakay sa layunin ng Diyos
na iligtas ang sangkatauhan. Naalala ko noong tanggapin ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, may 2 linya ng mga salita ng Diyos na madalas kong basahin at lubos na nakaantig sa akin. Ito ang 2 linyang iyon. Ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw. Naantig talaga ako nang mabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Dahil nakita ko na sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw natin, matatamo ang pagliligtas ng Diyos. Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Wala nang ibang daan. Basta't pagnilayan nating mabuti ang siping ito ng mga salita ng Diyos, mauunawaan natin ang layunin ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan at ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang pinaka nakapagpahanga sa akin ay ang makita ang hinirang ng mga tao ng Diyos mula sa buong mundo na bumibigkas ng mga salita ng Diyos sa wikang Tsino ng sabay-sabay at sama-samang umaawit ng himno sa wikang Tsino. Talagang naantig ako nito. Napaisip ako na dahil Tsino ang katutubong wika ko, mas mapalad talaga ako kaysa sa kanila. Nauunawaan agad namin ang mga salitang sinasabi ng Diyos. Kaya dapat kaming magsikap na hangarin ang katotohanan ng higit pa kaysa sa kanila. Kailangan nating magbasa ng mas marami pang salita ng Diyos. Pahalagahan ang mga ito ng higit pa at hangarin ang buhay pagpasok ng mas malalim. Sa ganitong paraan, hindi mawawala ng saysay ang dugo ng puso na ginugol ng Diyos sa atin. Salamat sa Diyos. Kahit na galing tayo sa iba't ibang bansa at rehiyon at may sarili tayong mga katutubong wika, nagkasama-sama tayo dahil sa katotohanan, nagsasalita ng iisang wika, ang wikang ginagamit ng makapangyarihang Diyos para ipahayag ang katotohanan sa atin sa mga huling araw. Isa talaga iyong sandali kung saan nagbuklod ang mga puso. Napakamakapangyarihan ng siping ito ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. At napakasaya kong mabigkas ito kasama ang mga kapatid. Napagtanto ko na ang gawaing ginagawa ni Kristo ngayon ang pinakamahalagang gawain. Ito ang huling yugto ng gawain ng Diyos. Kung hindi natin tatanggapin ang gawain ng Diyos sa kasalukuyan, mananatili tayong nakakulong sa siklo ng pagkakasala at pagkukumpisal ng paulit-ulit at hindi tayo kailanman makakalaya mula sa ating makasalanang kalikasan. Kung tatanggihan natin ang yugtong ito ng gawain at hindi tatanggapin ang mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos ngayon, tinatanggihan natin ang mga katotohanang galing sa Diyos. At tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, 2,000 taon na ang nakararaan, paglapastangan ito sa banal na espiritu. Paano posibleng magkamit ng buhay ang isang taong lumalapastangan sa banal na espiritu? Tulad ng sinasabi ng sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na binigkas namin, magiging mga puppet tayo ng kasaysayan magpakailanman, mga bilanggo ng kasaysayan. Rumaragasa ang gawain ng Diyos tulad ng isang dambuhalang alon, laging bago at hindi kailanman luma. Umaasa ang Diyos na makasasabay tayo sa kasalukuyang gawain ng banal na espiritu at susunod sa mga salitang ipinapahayag niya upang maiwaksin natin ang ating mga satanikong tiwaling disposisyon, magkamit ng buhay, at mabago bilang mga bagong tao. Sa susunod nating episode, magpapatuloy tayo sa mga pagninilay sa variety showcase sa bagong taon na mga tinig ng papuri,
mula sa mga Kristiyano sa Amerika at Asya at ibubunyag natin ang 5 pinakasikat na pagtatanghal sa showcase na ito. Manatiling nakatutok sa Ang Bagong Kapanahunan. Hanggang sa muli!